KBP Oras. Eksakto, en punto. Boss Angel, wala ba tayong ultabayo dyan? 6:01 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Natuldo ka na ang ilang buwang mainit na chika ng mga marites na papalitan ni Congressman Ralph Recto ng Batangas, si Benjamin Diokno bilang kalihim ng Department of Finance. Chika pala ng mga marites yun. Oh. Ito ay makaraang opisyal na ianunsyo ng Palasyo ng Malacanang ang pagtatalaga kay Recto bilang Finance Chief na suportado ng mga kapwa niya mambabatas sa Senado at Kongreso. Ilang beses na ring itinanggi ni Diokno na aalisin siya sa DOF, ngunit marami ng insidente ang nagpapahiwatig na bilang na ang kanyang oras sa ahensya. Ito ulit ay nang kontrahin ni Diokno ang desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos na magtakda ng price ceiling sa bigas na hindi raw siya kinonsulta at ang pagtutol nito sa panukala ng Kongreso na suspindihin ang buwis sa petrolyo sa harap ng walang tigil na oil price hike noong nakaraang taon. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners? Totoong Friday na ngayon, ha? Baka magduda pa kayo, ha? Ito ay pangalawang Friday na ng 2024. 2024. Greg, kumusta naman yung second Friday mo? Ayos naman? Ayos. Thumbs up Ayos. daw. So walang mali ito, ha? Dumaan na sa kamay mo to, ha? Ito nga mga script natin para sa ACS Balita. Inabot na ni Greg sa atin, eh. At salamat naman at binisita tayo ng ating kaibigan na si Sherwin Alfaro. Si Sherwin. Maraming salamat po sa pagbisita niyo po sa amin. Isang karangal. Ilang araw ko rin hinahanap yan. Halos isang taon. Isang karangal. Nakakamiss din, eh. Nakakamiss din si Sherwin. Hindi, lalo ngayon, alam niyo po si Sherwin Alfaro, nung una kong nakita to, akala ko siya yung kumanta nung Somewhere Over the Rainbow, eh. Si Israel Kamakawiwoole. Oo, ng Hawaii, ano? Pero ngayon, ang laki ng ilang kilo yung nawala sa'yo, Sherwin? 40 kilos! Hindi
nga. Ang tindi. Talaga? Oo, hindi 40 kasi kilos. iba yun kumbachera. Anong ginawa mo, Sherwin? Sherwin, halika nga dito at total naman. Para mabigyan din natin ng yung iba baka makaisip, nagayahin din, gawin din. Ano ginawa mo? Ano? Bawas kain. Bawas kain. Bawas kain. Hindi, mga Talagang pagkain. gaano kalaking binawas? Mga 40 nasa 40. Hindi, significant yung pagbawas mo sa pagkain. Sa pagkain. Kasi dati in a day mga 6 to 8 meals. 6 to 8 meals? Kasi sa haba ng oras. Puro, matindi naman pala. 6 to 8 meals a day. A day pala siya yung dati. iba nga, minsan lang, hindi wala na pag sinervey nga, ni minsan daw, hindi yan si Sherwin. Ikaw, iba ka naman. 6 to 8 meals yung mga a Japanese, day. yung mga Japanese yan, nadadali mo eh. So, ibig sabihin maganda kita niya nung nakaraang taon. Ilang beses ang pagkain mo ngayon? Dalawa Na lang. na lang. Anong oras 'yan? Brunch tsaka Ng hapon. Tapos naka-intermittent fasting, IF. Ayun. Pero ano pakiramdam mo ngayon? mas magaan. Tinan mo, laking bagay 'yon. Talaga. Ayos. Saka dati Ready na tayo sa beach. Ayun. Yun pala ang gusto niya. Ano target mo? Magbababa pa ng Baba pa ng Tuloy-tuloy. 10 or 15. ayun. Another 15 kilos. Yan po mga kaibigan si So yun bawas talaga ng kain. pagkain. May exercise ka? ba? Walking. Walking lang. Dito lang sa dito. Oh. Sundan mo lang si Boss Romel Puertes dito. Sundan ako sa mo. Buster sinusundan. Kung saan siya magpunta, sundan mo. Malay mo, sa dulo ng kanyang pupuntahan, swertihin ka rin. Ayan. Salamat Sarina. Thank you. Yun po mga kababayan 6 to 8 minsan kasi pagka naumpisa mo kumain, ayaw mo nang lumubay eh. Talaga. Yung bang pag napahinga ka ng konti sa pagkain, hanggat may nakikita ka, sayang naman tong pagkain na to. Nangihinayang no? Oo. Ayun talaga. Pero hindi natin namamalayan, lumalaki na pala tayo ng lahat tayo, guilty gusto. dyan. Hindi po ba mga kababayan? 6 to 8 meals a day. A day dati. Oo. Ibig sabihin magkano kita niya nung nakarang Grabe. taon na yan? Grabe. Ngayon, brunch na lang, ibig sabihin mga alas 10 yan, ano? Alas 9, alas 10. Alas 10. Hanggang alas 5 yung last meal niya. Yung last meal mo. IF nga, 8 hours eating time, tapos 16 hours na walang kain. Na walang kain. Ano yung tubig lang yung kumbachero? Tubig lang o yun. kaya kape, di ba kape? Kape, Ayun, pwede. Wag mo lalagyan na ng asukal. Huwag ng asukal. Ganun din. Kape o tsaa. At mo, gumaan yung katawan niya. Talagang Kaya nga ngayon lang ulit pumasok eh. Kita mo na, naalala tayong bigla. Which brings us to our main topic for today, which is love. What is love? Is there really such a thing? Is love selfish? Naalala nyo bigla nyo naalala yung love. Hindi, talagang pag sobrang bigat, dapat ay magbawas ka. Talaga. At Hindi, kain talaga. at kain. Yung iba mag-exercise ako. Pero pag hindi mo binawasan ng kain, paglamon, kahit na maghapon ka mag-exercise, pero kung 6 to 8 meals a day ka pa rin, wala. Lalo ka panlalaki. Dahil pag nag-exercise ka, gugutumin ka. Kakain ka ulit. Totoo. Pero subukan mong bawasan ang pagkain kahit hindi ka nag-exercise. Mababawasan ang timbang mo. Mapapansin natin. Kain talaga. Especially yung kanin. Yung Lalo kanin, na yan, kanin. ako guilty ako sa kanin. Medya pa naman ako. Pero may diabetes napakasarap ba? naman kasi ang kanin kapag nahainan ka ng masarap na ulam. Ano bang tulad ngayon, Friday, munggo. Munggo, 'di ba? Lalo na kung maayos ang pagkakaluto, yung medyo malapot-lapot. Naku po. Yung naghahalo, yung medyo yung kasabaw niya ay kumulay na ng munggo mismo. Hindi yung yung naghihiwalay yung munggo tsaka yung sabaw. Hindi. Tapon mo yung kapag gano'n ang luto ng Pagka ganun po, ibig sabihin po parang linablang. baliktarin mo ang mangkok pag gano'n. Hindi ito ang luto ng munggo. Tapos nakalutang yung hibe, lulutang-lutang. Tapos may mga nakasampay na.
Hindi po gano'n na. Naalala ko tuloy bigla ito si Kuya Arnold Balita. Nung nakakain ng munggo ng Katonyings. Tapos, di gano'n. Katulad nung dinidescribe mo, yung kagandahan kasarapan ng munggo. Yung, kasi yun, nung niluto yun, pinipisa yung Piniga, yung ng sandok yung munggo. Habang niluluto yung munggo. Pinisa. Ang totoo, no, yung iba, sila nanay ang ginagawa. Pagkalaga pa lang, bago pinipisa pa na. Ayun, masarap nun. Talagang, yan. Ganun ang ginawa sa Katonyings. Eto si Kuya Arnold, akala yata, lahat ng restaurant, ganun. Hindi kumain siya sa isang mamahaling restaurant sa BGC. As order ng munggo. Hindi, munggo. Paghain daw sa kanya, hindi ito munggo. Sabi rin niya. Nasaan ay Tinabig bang ganun yung mangkok? Pinasoli daw pinabalik daw sa kitchen, pinipilit daw medyo kitchen. Sabi na pinipisa sa mangkok. Wala na. Hindi na makukuha yun. Kapag ganung luto na. Kahit ano pang gawin mo doon. Yun nga, yung lulutang-lutang sa malinaw na sabaw, yung hibe. Naghahabulan na ganun yung dalawang piraso ng hibe. Ay, nako. Sana po ay okay lang po kayo. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay mukhang nagbabawas din po ng timbang ng kanyang administrasyon. Nagbabawas po ng timbang ng administrasyon. Nagbabawas po ng mga tinatawag nilang imbis na asset ay naging baggage? Liability. Mga baggage ba yung baggage. mga yan? Halimbawa, kung Bachero, narinig mo na ba yung balita sa SBMA? Itong si Chairman Administrator Jonathan Tan, binigyan pala hanggang Miyerkules. Kasi Lunes kinausap ng Pangulo ng face-to-face. Binigyan hanggang Miyerkules na maghanap ka ng ibang malilipatan mo, baka pwede ka doon. Ibig sabihin, pinaalis na siya doon sa SBMA. Hindi ba pumalag na? Sir, Mr. President, may fixed term ito, 6 years. May sinabi nga gano'n. Talaga? May sinabi nga gano'n. At may sinabi pa nga na baka pwedeng hanggang birthday nga nung September. Ayon sa bugwit ni Lakay. Sa September. Pero ang balita dyan, binigyan na lang siya, parang pamasko na lang sa kanya. Pinatapos itong yung December na to. Gusto niya hanggang September pa. Hindi na pwede. Kaya may bago na pong ewan ko, hindi pa ba na-announce Sherwin, yung bagong SBMA chairman? Yan na po ang ngayon yata, mukhang kasabay ni Secretary Ralph Recto na manunumpa ngayon. Mamayang hapon. Magkakaalaman yan. So, in-announce na po ng Malacanang officially ang dating NEDA Director General na si Ralph Recto. Tama po. Naging senador. Naging miyembro na rin po siya ng gabinete during the time of former President Gloria Macapagal Arroyo. Naging senador, naging congressman, at ngayon po ay hinirang bilang Finance Secretary. Ang tanong lang, hanggang kailan siya dyan? Kasi may mga balita akong Bachero na may hangarin siyang tumakbong gobernador ng Batangas. Baka naman na hindi na matuloy yun kung depende sa usapan nila ng Pangulo. Ano bang mas mataas? Finance Secretary o gobernador? Sa amin po sa Cavite. Pinapatawag lang po ng gobernador. Ng gobernador. Yung congressman. Mataas pala talaga ang gobernador. Sabi yan ni dating Senador Ramon Revilla nang tanongin kung sino ba mas mataas, ang congressman o ang gobernador. Kaya lang, ang kaibahan kasi kung Bachero ng gobernador, parang may sarili kang kaharian. Yun lang may talaga. sarili kang kingdom. Yung finance secretary, ayun nga, beholding ka sa appointing authority, para kang tumutulay sa alambre kapag ikaw ay may mga ginagawang polisiya dyan at hindi ka naman nag-iisa dyan, maaaring he was prevailed upon by the President na to stay longer hanggang sa katapusan na ng termino ng Pangulo. Ang tanong, ano mangyayari kay Secretary Jokno? Mukhang mananatili daw kung Bachero sa Monetary Board. Monetary Board. May isa yatang upuan dyan sa Central Monetary Board, no? Okay. Mukhang mananatili doon si Secretary Jokno. Ayun. Siguro ito, moral of the story dito, kung ikaw ay opisyal ng gobyerno at merong nailabas ng pasya ang pamahalaan, especially
ay attributed sa presidente ng Pilipinas, wag mo nang sasabihin, hindi ako nakonsulta dito eh. Hindi ako nakonsulta diyan eh. Para bagang lumilitaw na mas magaling ka pa kaysa sa Pangulo. Sa appointing authority. Sa appointing authority. Sino ba naglagay sa iyo? Kaya nga. Kahit na tama ka pa. Kahit na tama ka pa. May pagkakataon kasi na dapat alam mo kung kailan ka magsasalita at kung kailan mo sasabihin yung mahalagang sasabihin mo. Sabihin mo yon doon sa appointing authority. Ayun, hindi sa publiko. Hindi sa publiko. May mga ganun po mga kababayan eh. Ang tawag po diyan teamwork no. Halimbawa sa board meeting, nagkabotohan kayo, nagsigawan kayo dun sa board meeting. Halos magsaka lang kayo dun. Pero ang naging botohan sa board ko sa isang korporasyon po ito, ito ang magiging pasya ng kumpanya natin. Tapos na 'yon. Decision na 'yon ng buong board. Buong board. Hindi yung hindi ka wala na yung may kontra pa. May kontra ka man pero kapag naglabas na ng desisyon, tapos na. Yeah, isang katawan na lang kayo doon eh. Kumbaga naibigay mo na yung position mo, yung paninindigan mo, na ipaliwanag mo. Pero nadaig. Dahil majority always wins, di ba? Majority ay tutol sa iyong paninindigan. Tapos na. Tapos na yun. Dapat ganun. At alam naman siguro baka naman nadala lang ng kanyang damdamin si Secretary Benjok, no? Ayun, ganun lang mga kababayan. Siyempre, marami pa tayo mga isyong sinusubaybayan. Ang isa po dyan ay ang biyahe na naman po ng Pangulong Bongbong Marcos. Bibiyahe daw ang Pangulo sa Alemanya. Sa Germany. Sa Marso. Ay nga pala, bago bumiyahe ang Pangulo dyan at bago natin subaybayan yan, panoorin nga pala ninyo yung sa Netflix, yung World War II, ano ba yung kasunod dun? Veterans? The frontliners yata, parang ganon. Ang galing, kumbatsero. Ganon? Sino ba bida dyan? Hindi kilala. Ano to? Mga totoong documentary na mga totoong mga videos. Galing. Ng World War II na inayos nila, kinulayan. Na para bang yung nagkukwento, yung parang ikaw mismo ay andun sa pangyayari sa giyera. So, ang galing. Magkakaroon ka ng tamang perspective dun sa World War II. Sa World War II at kung ano yung mga karanasan ng mga tao, yung mga leksyon, yung mga aral na mapupulot dun. At kumbaga matatakot ka kumbatsero sa giyera. Yung talaga. Yung pag-iingatan mo, pag-iingatan ng mga mamamayan ang paghahalal ng taong ilalagay nila sa posisyon. Baka kasi merong mailagay sa posisyon na war freak. Ito na ni Hitler. Di ba? Kapag kasi war freak, ipapahamakan yan eh. Talaga. Buti nga sana kung siya lang mag-isang sasabak sa giyera eh. Sabi nga nung isang German nung natalo na sila, nalusob na ang Germany ng Allied Forces, he promised us the world. Ipinangako niya sa amin ang daigdig. Now look at us, we are in dirt. Ngayon, tingnan niyo kami. Mukha kami mga busabos. Ayun, ganun ang nangyari sa kanila. Kaya wag nating hahangaring magkaroon ng giyera. Yung mga maiinit ang ulo diyan. Hindi, giyera tayo. May kakampi tayo. Nako. Hindi, ganyan talaga. Masyado na tayong hinahamak yan. Giyerahin na natin. Giyerahin na natin. Panoorin ho ninyo para makita natin makita natin ang mga pangyayari noon at maiwasan natin na maulit yung ganung mga sitwasyon. Yun naman dapat kumbatsero ang itinuturo ng nakaraan. May aral. Kasi kapag babasahin lang natin, iba, basa. Boring. Pero kapag sinapelikula na, ipinalabas na sa telebisyon, nako, yun, mas lalo mong mararamdaman. Dahil sa sinabi mo yan, panonoorin ko yan at ililibre kita ng kape mamaya. Magaling yung tip mo na yan eh. Ganun ba? May account ka na ba ng Netflix? Pengi na. Bibigyan kita ng link. Ganun pala. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Beno, ang tunggak na oras. Oy, Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam di Chaphun. 6:20 na ng umaga, ACS Balita. Susunod na! This time,
Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas nasa ika-73 most powerful passport sa mundo ng Global Index. PPA o Philippine Ports Authority, pang-apat sa mga GOCCs na may mataas na kontribusyon sa gobyerno. PMJ Santiago, Bakenemen. Kenemen. Pangulong Bongbong Marcos biyaheng Germany sa Marso. Catch Up Fridays. Ano kaya, ere? Catch Up Fridays ng DepEd aarangkada ngayon. Aplikasyon para sa 2024 bar exam sisimula na sa Lunes. Mahigit 30 sasakyan kabilang SUV ng isang senador at kongresista na sita sa EDSA busway. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Sa atin muna ang good news. Umakyat ng 2 pwesto ang Philippine Passport sa Henley Passport Index sa ngayon taon na nasa ika-73 sa most powerful passports sa buong mundo. Ang Pilipinas ay dating ika-75 sa mga bansang may visa-free access sa 67 lugar sa Henley Index noong nakaraang taon. Sa 2024 Henley Passport Index, ang pasaporte ng bansa kabilang ang Cape Verde Islands at Uganda ay nagbibigay ng visa-free access sa 69 destinations. Samantala, 6 na bansa ang nanguna sa listahan ngayong taon kabilang ang Japan, Singapore, France, Italy, Germany, at Spain, kung saan merong visa-free access ang kanilang mamamayan sa 194 destinations sa buong mundo. So kapag malakas ang iyong passport, malaki ang chance ang hindi ka na hinga ng visa. Hindi ka nahinga ng visa kasi ito 69 kumbatsero na mga destinations hindi na kailangang hinga ng visa pag Philippine passport ng dala mo. Opo, matindi ano. 'Di ba? Sa Amerika kaya kailan tayo Dapat nga yun ang mauna eh. dapat ang mauna Kasi ang Amerika. Kasi ang Amerika ay friend natin eh. Di ba? Little brother nga ang tawag sa atin. Sa atin. Big brother nga ang tawag natin sa kanila. Ay kaya nga yung mga poste diyang pinatayo nila sa embassy galing sa pera ng mga nade-deny ng US visa. Hindi ba? Ang laki na ang ganda na ng mga building ng US embassy. Pinaayos dahil sa laki ng kita nila, sa dami ng nakapila doon araw-araw. Nadaan ako nga kanina. Ang haba na naman. Kadilim-dilim pa, napakahaba na ng pila dyan. Yan yung pang umaga lang, umaga. Meron pa mamaya. Ganun? Meron pa mga yung naka-schedule ng mga alas 10 kumbatsero. Alas 10, may ganun nga pala, no? Yun po ang kailan kaya? Ay, mga kaibigan natin, mga our friends in the US, kailan nyo ba kami ikukonsiderang tunay na kaibigan at hindi nahihinga ng visa? Alas 6:29 ang ating oras. Isa pang good news, pumang-apat ang Philippine Ports Authority o PPA sa lahat ng government-owned and controlled corporations bilang top dividend contributors ng gobyerno noong nakaraang taon. Batay sa data mula sa Finance Department, sinabi ni PPA General Manager J. Daniel Santiago na nakapag-ambag ang ahensya ng 4.4 billion pesos. Wow! Patunay niya ito ng tapat at transparent na serbisyo publiko ng PPA. Gayon din ang seryoso nitong hakbang na mapanatili ang lakas at katatagan ng ahensya. Bandera naman bilang top contributors ang Bangko Sentral ng Pilipinas na nakapag-ambag ng 55.6 billion. Sinundan
nagtakda ng Philippine Deposit Insurance Corporation 14.05 billion pesos at Philippine Amusement and Gaming Corporation Wow, o PAGCOR ang PAGCOR pangatlo. na 6.96 billion pesos. So kwanto, una, Bangko Sentral, dapat naman, dahil Bangko Sentral yan. Sumunod Pangalawa, ay PDIC. Subok na matibay. Subok na matatag. Hindi yata yun. At pangatlo ang PAGCOR. PAGCOR, iba. Chairman, PAGCOR. Chairman. Chairman Altenco. Chairman Altenco, wala kang kakibo-kibo, ha? Parang hindi mo na kami pinapansin, ha? Porkit nakamagkano ang contribution nila? 14.05 billion pesos. Ang nai-remit nila sa gobyerno. hindi ba 6 point something lang ang PAGCOR? Hindi, 6 point, PDIC nga pala yun. 6.96. 6.96 yung naipasa nila, yung iniremit nila sa gobyerno. Ibig sabihin, Dividendo ng gobyerno. Dividendo na ng gobyerno yun. Dahil yung iba ron, siyempre, kailangan gamitin sa operation ng PAGCOR. Ayos, Chairman! Chairman, bigyan naman! 6:31 ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na! Biyahing Alemanya o Germany si Pangulong Bongbong Marcos sa March 12. Oy, Engineer Tony Nanggel, March 12, 2024. Ito ang kinumpirma ng Pangulong Marcos matapos mag-courtesy call sa kanya si German Federal Foreign Minister Annalena Baerbock sa Malacanang. So sa March 12. Sino kaya ang mga makakasama dyan? Ayos. Alas 6:32 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Simula na ang Catch Up Fridays ng Department of Education ngayon. Kailan? Ngayon. Yun. Upang mahasa daw po ang reading skills ng mga mag-aaral at mapahusay ang academic performance ng mga ito sa K-12 program. Ipatutupad ito sa lahat ng public elementary and secondary schools, gayon din sa mga community learning center sa buong bansa. Alas 6:32 ng umaga, na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Bubuksan na ng Korte Suprema ang application period para sa 2024 bar exam mula Lunes hanggang sa Abril 5. Pinapayuhan ang lahat ng aplikante na wala pang account sa Bar Applicant Registration System and Tech Assistance na gumawa ng individual account sa barista.judiciary.gov.ph. Dalawang motorista na pinaniniwala ang tauhan ng isang senador at isang kongresista ang kabilang sa 30 sasakyan na hinuli ng MMDA dahil sa iligal na paggamit ng EDSA bus carousel. Ayan na. Sinita ng MMDA ang Toyota Fortuner Sports Utility Vehicle nang dumaan sa busway kahapon ng umaga. At ito'y may nakalagay na ayan o. Yo, kitang-kita 7. Tapos nakalagay 19th Congress. Senador to. Oo, sino kaya era yan, no? Oo. Gayun pa man, mag-isa lang yung driver lang, hindi sakay si Senator. Yan ay sinasabi natin Yung ibang mga gumagamit ng plaka na yan Ipinapahamak nyo pa yung mga amo ninyo. Tsaka si Senador siya talaga ang sumasakay dyan? Malamang hindi. Sasakay ba si Senador dyan? Oo nga, kaya nga. Baka pang back up lang yan. Baka. Boy yun din. Malamang. Isa pang SUV na kulay itim. Ayan. At may protocol plate naman na number 8. Number 8 naman. Congressman naman ito. Ang natikitan din sa pagdaan sa EDSA bus carousel lane na driver lang din ang sakay. Asan ang picture? Asan ang picture? Wala dito. Wala. Asan ang video? Hindi pwede. Ito. Ayun. Tingnan nga natin. Ito nga, parang Fortuner din Oo nga. Hindi, iba to. Hindi. Toyota rin Hindi number 8 yan Land Cruiser. Hindi, iba yun. Iba yun. May Land Cruiser. Hindi kaya nanonood ng balita itong mga tinamaan ng magaling na to. Baka naman talagang umaabuso. Abusado na, kumbatsero. Lahat na ng tao alam na bawal ang ibang sasakyan sa bus lane. Wala. Hindi mo na maidadahilan, kumbatsero, na na hindi nila alam
Ako sa bagay. Talagang matigas lang ang ulo. Oo, mga sanay sa pang-aabuso tong mga ito. Oo. Oo. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas 11 lamang ay nakahuli ang strike force ng MMDA ng 30 sasakyan. Aba. Kabilang nga dito ang isa pang basketball player. May laro siguro may ito. May laro. At pala kaya na bola kaya niya yung Yun lang. enforcer. Pati may police din. May police din. Meron din taga DND o Department of National Defense Ito, at taga Philippine Marine Corps. Sinasabi natin. Paanong susunod ang mga civilian kung mismong mga taga-gobyerno ang lumalabag? Tama ka. Ha? Di ba? Oo. Iniisip siguro ng iba. Pagka nahuli ako dito, magmumulta lang naman ako. Kayang-kaya ko naman yan eh. Ayun. Kayang-kaya ko naman. Magkano na ba ang multa dyan, Chairman? 3,000 na ba, Chairman? Taasan nyo nga. Taasan nyo pa. Gawin yung 10,000. First offense. Taasan nyo pa. Ayan ha. Para, sige, dumaan kayo dyan. Bayad ka ng 10,000. Bayad ka. Pwede kang dumaan, pero bayad ka ng 10,000. Tapos, pagka nahuli ka sa kalagitnaan, malayo pa yung destinasyon mo, alis ka niyan. Talaga, di ba? Ay, nako. Susunod! Tito Boy! Nako, yung mga jeepney drivers at operators na hindi nagpa-consolidate. Nako po, ayan na. Pagka daw po lumampas ang January 31, ang tawag sa inyo ay kulorum. Kulorum wala na. Di ba wala na? Wala nang chance yung mga operators na hindi nag-consolidate. Yung mga driver, pwedeng gawin, mag-apply dun sa mga nag-consolidate. Yes. Kaya yung driver may pag-asa. Yung operators, wala na siyang negosyo. Mawawala yung negosyo niya. Pwede niya. Kung siya yung driver-operator. Meron kasing ganun kumbatsero, siya na driver, siya pa mag-apply na lang siya sa iba. Mag-apply siyang driver. Hindi na siya makakapag-apply na operator. Hindi niya hindi niya pwedeng iangkas yung kanyang ibenta niya. unit. Di ba yun ang binida sa atin ni Secretary nakausap natin Ortega, si Andy Ortega. Hindi na pwede. Ayan, ako. Ayan, ano gagawin ng ang nanguhuli niya LTO hindi naman LTFRB. Ano gagawin ng LTO? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:37 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Department of Health. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Aba, today is Laundry Day Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitmadya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:41 na ng umaga, maghahain po ng resolusyon ang House Committee on Transportation para irekonsidera ang consolidation deadline sa PUV Modernization Program. Ayon kay Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop, layo ng resolusyon na mahikayat ang Pangulong Marcos na baguhin pa ang nagdaang deadline noong December 31. Giniit naman ng LTFRB at ng DOTR na pagkalipas ng extended deadline na January 31 ay idedeklara ng kolorum ang mga jeep na hindi sumali sa consolidation. At kapag kakolorum, huhulihin na ng LTO. Alas 6:42 ang ating oras. Mahupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Nagpulong ang mga senador para talakayin ang ilang urgent concerns, kabilang ang People's Initiative sa pagsusulong ng charter change. Kasama sa pinulong ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang 15 senador at pinulsuhan ang mga ito. Matindi. Gumamit kaya siya nung ginagamit ni mother natin dito? Mother? Ano yung ginagamit mo yung pinupulsuhan? Nung isang araw pinulsuhan mo ako eh. Yung pampulso mo?
digital ano yan? Ano tawag doon? Yung vibrator? Anong vibrator? Ba't vibrator? Iba yan. Iba yung Grabe ka sa akin. Pressure monitor. BP monitor. Yung dito sa pulso lang. sa pulso. Galing yan eh. Blood pressure. Pero makukuha din dyan yung pulso. Parang oximeter ba tawag doon? Oxygen naman yun. Dito naman yun. Meron din ako nun. sa daliri. Kompleto. Dapat na tumulong ka kay Senate President. Oo. Pinulsuhan niya yung mga senador. Pinulsuhan niya yung mga senador. Nalaman niya kaya kung sino high blood sa mga senador. Ito raw po tungkol sa Chacha. Tumagal sila ng 4 na oras. Ano kaya ang naging pulso ng bayan. Tanong natin kay Randy Sakay. Oo nga. Ay, Sir Randy Sakay dyan sa Philippine Heart sa Center. Philippine Heart Center. Wala ba Kumusta tayo? Wala ba tayo mga mamumulso dyan? Oo. Nagbabala ang isang obispo sa pagtatangka na baguhin ang 1987 Constitution sa pamamagitan ng People's Initiative. Sa isang pahayag na nawagan si Bishop Broderick Pabilio, Apostolic Vicar ng Taytay, Palawan, sa publiko na huwag pumirma sa petisyon dahil hindi ito inisyatibo ng tao kundi ng mga politiko. Nangako si Indonesian President Joko Widodo na muling sisilipin ang kaso ng OFW na si Mary Jane Veloso. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil, tiniyak ito ni Widodo sa kanilang pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte. Obo. Ano sabi niyo ngayon, ha? Di ba? Sa Malacanang mismo, kumbatsero. Ipinatawag ng Pangulo ang pangalawang Pangulo sa kanyang kapasidad bilang DepEd Secretary. Ayun, nga. Inatasan ng Pangulo ang DepEd na mag-focus sa pagpapagaling ng mga teacher. Yung competency ng mga teacher. Tutukan din daw po ang feeding program. Okay. O nga, parang ano ba balita sa feeding program? Wala na ako nabalitaan. Parang wala tayo naririnig ngayon sa feed. Hindi ba may mga kumpadati niyan, yung Nutriban na nire-reintroduce? Wala na tayong naririnig dyan. Wala na, ano? Dahil ba sa wala ng Confidential and Intelligence Fund? Wala na yon? Dapat ibukod yun. Dapat bukod ang budget dun. Hindi mo kailangan ng intelligence. Ang mga baker ang kailangan mo. Baker ang kailangan nyo sa Nutriban. Sa feeding program. Oo. At sana nagtuloy-tuloy. Sana. Kasi ito, kumbatsero, ang laking bagay ng feeding. Ang isang estudyante na walang laman ng sikmura, kumakalamang sikmura. Hindi matututo yan. Hindi matututo. Ang naiisip niya, ano kaya ang pwedeng diskarte Tapos mamaya. kung may malapit doon sa eskwelahan, may malapit pang nagluluto, maamoy yung niluluto ng kapitbahay. Naku po. Yun ang lilipad na utak nun. At tutukan din daw po ang bullying. Marami pa ring bullying talaga, sa mga eskwelahan. Para daw po mag-improve ang ranking ng Pilipinas sa mga examination na kinukuha ng mga estudyante. Bagsak daw pala, kumbatsero, ang maraming mga 75. Bagsak, kumbatsero, ang Pilipinas sa PISA ranking. Ano ba itong PISA? Mamaya po hanapin namin kung asan yung Pisa na yan. Hindi ba sa Italy yan? Yung Leaning Tower of Pisa. Samantala, nilamon ng malaking apoy o malaking sunog ang higit sa 60 kabahayan sa Pandacan, Maynila, kung saan ay isang residente ang nasugatan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 600 pamilya ang nawalan ng tahanan sa sunog na umabot ng ika-4 na alarma. Numero 1 ang Metro Manila sa malalaking syudad sa buong mundo na may pinakamabagal na oras ng biyahe. Batay sa TomTom Traffic Index Ranking 2023, 25 minuto at 30 segundo ang kinakain para makausad ang sasakyan ng 10 kilometro. Pumangalawa naman ang Lima, Peru na nasa 24 minutes and 20 seconds ang average travel time. Pangatlo ang Bengaluru, India,
23 minutes and 50 seconds. Pang-apat ang Sapporo, Japan, 23 minutes and 30 seconds. At Bogota, Colombia, 23 minutes and 30 seconds. Sa Sapporo naman, hindi ka talaga makapagpapatakbo ng mabilis dyan. Sa kapal ng yelo. Sa kapal ng yelo. Oo. So yan ang pinaka-matatraffic na lugar. Parang ganun, yung mabagal ang oras ng biyahe. Ayon sa MMDA, paunahing dahilan ng patuloy na pagkupad ng daloy ng trapiko sa NCR ang illegal parking. Ayun, nako po. Bukod pa sa ubod ng daming sasakyan sa kalsada. Parami ng parami ang sasakyan, talaga, hindi naman nadadagdagan ang daan dito sa Metro Manila. Sa Metro Manila. Ano na kaya yung update do sa sinabi ni RSA, no? Na gusto niya ng elevated EDSA. Yun sana eh. No? Sana matutuloy buhayin na yun. Ituloy na yun at isa katuparan na. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Flash Report. Flash Report! Ano nangyari sa LRT? May aberya daw sa LRT. At aling LRT yan? Alamin natin ang balita mula kay RH52 Edniel Parosa. Kamin, Edniel! Kamin! Edniel. Wala si Edniel? Wala. Diretsuhin na natin si Atty. Hernando Cabrera, ang tagapagsalita ng LRT Authority. Attorney Cabrera, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Hello? Naputol din. Attorney? Naputol din. Naputol ang mga linya natin. Naputol ang mga linya natin. Nagbabayad ba tayo sa PLDT? Babalikan po natin ang latest dyan po sa LRT Chu. LRT Chu, kumbacher. So, ito yung tumigil. Ang nagka-problema, tumigil ang operasyon. May problema daw sa kuryente. Nako. NGCP yan. Ha? NGCP yan. Pagka problema sa kuryente, NGCP kaagad ng sisi. Ano? Ituro mo si Mucha. Oras po natin 10 minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka Jerry. 2x2. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 6 na minuto na lang po at alas 7 na ng umaga. Balikan natin ang ating linya kay Attorney Hernando Cabrera, ang tagapagsalita po ng LRT. Attorney Cabrera, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Anthony, Jerry, good morning. Good morning. No, pasensya na at hindi nakapagbukas yung line 2 dahil maalala nyo sometime in 2019 October nasunog yung power rectifier natin. Yes. So ni-rehabilitate natin ito, natapos tong rehabilitation nito, pinalitan natin yung mga nasunog na part, natapos to last week. So last night magta-transition tayo from doon sa nasunog, doon sa bago. As usual, alam mo naman, bago yan at yung online natin, yun nga, nagkaroon tayo ng mga technical problems nung isi-switch on na natin yung bago, yung rehabilitate na transformer. So ongoing ngayon yung troubleshooting at since nasa gitna yung power transformer yun, power transformer, power rectifier number 5, hindi kami makapagbukas. Ano po bang sabi nung inyong mga engineer dyan? Hanggang ano oras yan? Well, actually, kaninang madaling araw pa, sabi nila kakayanin bago magbukas. And then, sige, pinayagan. Though meron ng pinag-iisipan din kaninang madaling araw na ibalik na lang yung luma muna, kahit mamagina siya. So, tinry pa rin nila na yung line yung bago
unfortunately hindi pa rin gumana hanggang ngayon. So nagta-troubleshooting pa sila at ang instruction ng ating mga head ng technical is kung hindi na mapagana muna yung bago, ibalik muna doon sa dati. Gaano karami ho yung mga stranded nating pasahero dyan? Teka, buong line, attorney? Buong line yan ng LRT2? Yes, buong line. Kasi hindi yung stay station lang, yung meron lang Cubao hanggang ganito lang. Buong stretch. Buong stretch, magmula Antipolo hanggang Recto. We were trying sana na kahit kalahati lang, pero hindi talaga kakayanin. So we're hoping na ma-troubleshoot within 1 hour para makapag-open tayo. Pero ongoing pa yung troubleshooting, kaya humingi kami ng pasensya sa ating mga pasahero. Ito naman po ay hindi mo siya actually nasira, kundi we were trying to put in line yung bago na rehabilitated na RFS. Anong sitwasyon sa mga istasyon po natin? Tama. Nare-receive ko lang ngayon yung message. Online na. Na-energize na. Ongoing na yung preparation ng mga trains para makapag-start na kami ng operation. 6:56 yung 6:56, so mga by 7. Ngayon lang. By 7 o'clock, pwede nang papasukin yung ating mga pasahero sa mga platform. Alalahanin pa siguro it would take mga 20 minutes pa para i-prepare natin yung mga train natin at sila ay tumakbo. Yung balik ko yung tanong ko kanina, kumusta sitwasyon sa mga istasyon, ang pila ng mga pasahero? Well, maraming nag-aantabay at alam niyo naman na alas 5 dapat bukas na. In fact, even before 5 nagpapakit na kami kahit wala pa yung takbo ng tren. So rush hour na ngayon. Major stations, lalo yung mga major stations like Antipolo, dahil sa may Marikina, Pasig, yan ang sa Cubao, yan ang mga maraming stasyon, maraming mga pasahero na stasyon natin. Expected natin ang daming mga pasahero ngayon doon. So 6:56 na energized na. So another 20 minutes kanyo? Another 20 minutes pa siguro, Jerry, Anthony. At gugulong na yung LRT. Tama yan. Sir, pasensya na kayo ha. Medyo ito kasi hindi naman kakaunti ang naperwisyo nito sigurado. Pagka ba ganyan, may mga napapalo ba kayo sa puwet dyan? Kasi kwan po yan ang sabi nyo nga, ilalagay lang yung i-energize lang po yung bago, sasalpak lang yung bago Supposedly, dapat ang contingency kasi niyan, talaga dapat. Kapag hindi gumana, balik mo dun sa dati muna. Hindi yung para at least yung operasyon mo hindi maapektuhan. So, uninterrupted, hindi ba dapat? Tama. Ano po yan, Jerry, Anthony. Kausap niyo po yung pakituloy niyo. Yung kanina, kausap ko yung operations head natin. Yun na nga yung nagmamando rin doon. At yun nga yung pakiusap niya magmula nung kanina madaling araw pa na kung hindi ka kayanin, balik nyo na lang sa dati muna. At habang tinatroubleshoot yung bago. Pero nagkaroon yata ng miscommunication at tinuloy talagang ginawa ng talagang nag-focus sila talaga na ma-online na yung bago. Mas pinili na i-online yung bago. Kaya tayo na-delay sa pag-open ng ating operasyon. Kung ang naisip natin, but of course, layman lang, hindi natin masyado naintindihan yung technical. Kung hindi gumana yung bago, dapat tuloy pa rin yung luma. Hindi ba yung tuloy lang yung luma habang pinifix ninyo yung bago? Well, yun ang gusto kong malaman din, Anthony, Jerry, bakit nahirapan na magdesisyon in terms of yung technical issue na ibalik na lang muna yung luma. Yan ang pinapagawa kong explanation sa kanila. Bakit unang-una bakit mas pinili na i-focus na lang na yung line yung bago instead of ibalik na lang dun sa luma muna in the meantime. Ano yung technical reason behind this one? At saka ang bakit nagkulang doon sa contingency plan, kasi actually last week pinag-uusapan na namin yan. This is precisely yung scenario
na naging usapan namin with our technical people, what if hindi gumana? Oo. At ano ang gagawin? Sabi naman nila, kompleto sila ng mga technical na backup plans. Pero yun, pumalpak pa rin. So yun ang gusto namin malaman ngayon. Mamaya mag-meeting kami kung bakit nagkaganon. In spite of yung tawag natin ng mga backup plans o contingency plan na pinag-usapan namin. Ito na, may mga video na tayo na. Grabe. Gano'n po ba ang ridership ng LRT 2 ngayon, bawat araw? Ngayon, pumapalo na kami ng, on the average, mga 160. 160,000? Daily, 1,000. Opo. Mababa siya compared sa Line 1 at sa MRT 3. Oo, dahil yung Line 1 yata, mga 600,000 na po yata yung administrator. Yung pre-pandemic, yun ang figure nila. Pre-pandemic. Ito, may mga video na po tayo dito na nakikita ang pila ng pasahero, ubod ng dami. Malamang dito, maraming malilate dyan. Pasensya na kayo, administrator, ano? Ako dapat ang manghingi ng pasensya sa inyo at sa ating mga kababayan. At yun nga, nangyari itong pinagpiperan pa naman namin ng contingency plan pero pumalpak pa rin. Opo. Ito po yung hihingi ko sa inyo ng pasensya. Yung pong susunod kong itatanong. Wala ba kayong sisipain dyan dahil sa kayo na nagsabi, pumalpak eh? Well, yun ang buwan nga natin, Jerry, Anthony, dapat ating matignan yung technical issue na nagdulot nitong kapalpakan na ito. At from there, we will proceed kung ano dapat nating gawin. Okay. Administrator, maraming salamat po at maghintay po kami ng feedback sa inyo. By mga 7:20, pwede nang umandar ang ating mga tren, no? Opo, okay. Thank you so much. Magandang umaga. Happy New Year. Maraming salamat po. Tingnan nyo, Administrator Hernando Cabrera, spokesperson tayo na spokesperson. Siya na nga pala ang administrador ngayon ng LRTA. Tingnan nyo po yung pila ng mga pasahero. Papasok nga sa trabaho. Itong oras na ito, kumbatsero. Hindi, ayaw naman nating magpaka-technical dito, kumbatsero, dahil hindi naman tayo technical. Yung bang lang yan eh. Kung sa simpleng usapan, pag may ilalagay kang bago, lalo na nga kung operation ang pinag-uusapan, nakaabang pa rin yung luma. Oo, di ba? Nakaano pa rin. Sa paggawa lang namin ng tinapay eh. Ganun, dapat. Oo, hindi pwedeng matigil tayo ng ganito dahil meron tayong hinahabol na production. Lalo pa sa ganitong... Ito, mga tao po ito. Pag na-late po sa trabaho, may iba dyan, mawawalan pa ng trabaho eh. Hindi ba? Yung iba dyan, baka mag-a-apply ng trabaho, interview ngayon. Marami dyan, arawan, ang sweldo. Iba, arawan ang sweldo. At wala namang, buti sana kung andyan agad yung mga jeep natin na pwede nilang ay nako, susumariano kain daw. Kung nalaman ka agad, nakapag-deploy ng mga libreng sakay ka agad dyan sa lugar na yan, di ba? Yes, yung pa pala, nalimutan nating itanong kung meron ba silang immediate coordination sa MMDA. Sa MMDA para meron man lang nasakyan itong ating mga kababayan. Ay nako, nanang ko po. Tonying at Ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2 RH number 1. Naunahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 9 na minuto na ang makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Biyernes.
Engineer Tony Nanggel, January 12, 2024. Sa ulo ng ating mga paunahing balita. Pilipinas nakarecover na sa epekto ng pandemic. Back to business na ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Bagong Finance Secretary Ralph Recto manunumpa na ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Driver ng jeep na hindi kasali sa consolidation huhulihin na simula sa Pebrero 1. Pamilya Veloso nakakita ng pag-asa sa pangako ng Indonesian President na rerepasuhin ang kaso ni Mary Jane. UP Diliman may alok na kurso hinggil kay pop star Taylor Swift. Opo. At kaso ng gastroenteritis sa Baguio City, sumipa na sa mahigit 2,000, isinisi sa kontaminadong pinagkukunan ng tubig. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Balikan lang natin muna, kumbatsero, ang sitwasyon sa LRT2 na kanina po ay nagka-aberya. Hindi po ito nabuksan mula po kanina. Supposedly alas 5 Alas ng 5. umaga ay bukas ito. Kaya ang pila ng mga tao, mga pasero ay ubod ng haba. Stranded ay napakarami, lalo po dyan sa bahagi po ng lalawigan ng Rizal sa Antipolo. Sabi po kanina nitong si Administrator Hernando Cabrera, may pumalpak. Pumalpak. Ba't may pumalpak? Saka na natin intindihin muna yan. Alamin muna natin kung ano ang sitwasyon ng ating mga pasahero dyan sa LRT2. Naroon si R852 Edniel Parosa. Kami na, Edniel! Katunying at Jerry, ganap na alas 7:02 ngayong umaga, pinapasok na ulit itong pila ng mga pasaherong naipon dito sa harap ng Santolan Station sa lungsod ng Pasig para doon magantay sa platforms ng Light Rail Transit Line 2. Ito ay matapos maantala itong pagbubukas ng buong linya ng LRT2. Ito yung Purple Line at tumatagos sa buong biyahe mula Antipolo sa Rizal hanggang doon sa Recto Avenue sa Maynila kasunod ng isang power supply issue. Pero hanggang sa mga oras na ito, Anthony Jerry, habang nagsasalita tayo, ay tuloy-tuloy na yung pagpapasok ulit sa mga estudyante, mga trabahador, manggagawa, mga biyahero na karaniwan ay biyaheng papunta doon sa direksyon ng Recto hanggang Pamaynila. Gano'ng karami? Gano'ng karami na bahagi ng Quezon City. Gano'ng karami yan na stranded dyan, Edniel? Anthony, yung nabutan natin na pila, ang maganda rito sa harap ng Santolan Station, yung kanilang pinaka sidewalk sa tapat ng istasyon, medyo malapad para doon sa mga pila ng mga estudyante. In fact, may mga markers nga dito, o ng mga pasahero, may mga markers nga rito, yung karaniwan nilang pila ba, sa pang-araw-araw na pag may rush hour, yun yung napuno kanina, yun yung videos ay pinadala natin, na napuno ng mga stranded na pasahero mula pa nung kanina, supposedly pagbubukas sa alas 5 na umaga. Pero ngayon, Anthony at Jerry, ay yung 7:30 na umaga, ay cleared na itong sidewalk na ito. Yung videos na pinapakita natin ay panis na at kanina ay ngayon lamang ay mabilis na nakapasok sa loob ng istasyon ng Santolan Station. Tanungin ko lamang itong gwardiya ng saglit. May biyahe na ulit, ma'am? May biyahe na ulit? Tira na po biyahe ko. Meron na, ano oras na dating yung sunod na tren? O dumating na? Yung sunod na train. Yung unang tren. Meron na ba? 7:05. 7:05. So 7:05, Jerry Anthony. Dumating na at nakasakay na ng tren itong punto ng mga estudyante rito at mga manggagawa. Marami dito mga naka-ID at mga naka-uniform ng mga estudyante. Kaya estudyante ako na estudyante. Sila yung mga karaniwang ipapasok ng University Bell. Tama. Nung tayo kasi nag-aaral, ito rin yung ating pinaka-mode of transfer, kaya alam natin. Ang maganda rito, Anthony at Jerry, hindi naman mabilis lang na naubos itong mga pasahero sa harap ng Santolan Station. Kanina, nung dumating tayo dito, may mga angkas at yung mga ride-hailing app na nakabang
kung sakaling magbubuk yung mga may stranded. Pero itong mga binabagit natin na joyride, ang cash riders ay pangilan-ilan na lang din dito. At ito na, normal na yung sitwasyon. At hopefully, magtuloy-tuloy yung ganitong takbo ng mga tren dito sa LRT Line 2. Para lang doon sa ating mga kababayan na nag-check sa social media, wala pa kasing announcement yung LRT 2 kung may resumption na ng operations agad sa mga oras na ito. Pero yun, ang sinasabi ng pamuram dito, 7:05 ay nagkarga na ng mga pasahero itong purple line ng light rail transit ng ating pamahalaan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas Major H, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ayun na, ulitin natin. Thank you, Edniel, ha. So, balik na sa operasyon ng LRT. Yung mga profesor ng eskwelahan dyan sa Memindiola at iba pang parte ng University Belt kung tawagin. Patawarin nyo na yung mga malilate na mga estudyante, ha. Pati sa opisina. Pati sa opisina. Sa trabaho. Oo, sana. At yun namang mga hindi umabot sa interview, kami na lang mag-i-interview sa inyo. 7:16 ng umaga, idineklara po ng Pangulong Bongbong Marcos na nakarecover na ang Pilipinas mula sa epekto ng pandemya sa Russia-Ukraine War at kaguluhan sa Middle East. Sa taunang Vandenur sa Malacanang, sinabi ng Pangulong Marcos na back in business na ang bansa at patunay ito na gumaganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Ipinagmalaki ng Pangulong Marcos ang pagtugon ng gobyerno sa sirit presyo ng mga bilihin o inflation na bumagal na sa 3.9% noong Disyembre. Iwala po ang Pangulong Marcos na bagamat bahagya pa ring mataas ay itutulak nito ang 6% overall inflation rate noong isang taon at umaasang patungo ito sa tamang direksyon. Kumpiyansa rin si PBBM na maabot ng administrasyon ang target nitong 6 to 7% na paglago ng ekonomiya para sa kabuuan ng 2023. Sa katunayan, tinatayaan niya ng iba't ibang multilateral organization na magiging isa ang Pilipinas sa fastest growing economy sa buong Asia. Actually, sa numero tayo fastest tayo. Hindi isa. Ang Pilipinas, kung numero po ang pagbabatayan, ay fastest growing economy po sa Asia ang ating bansa. Kasabay nito, umapila ang Pangulo sa mga bansa na hanapin ang sinserong motivation upang magsama-sama sa pagresolba ng political conflicts upang makamit ang kapayapaan at kasaganaan para sa lahat. Nanawagan din siya sa diplomatic corps na magtulungan para sa collective initiative sa regional at multilateral fronts. Sa ibang balita, manunumpa na ngayong araw kay Pangulong Bongbong Marcos si Batangas Representative Ralph Recto at ang negosyanteng si Frederick Go sa Malacanang. Kinumpirma ni Secretary Cheloy Garafil, Presidential Communications Office, na si Recto ang pinakabagong miyembro ng gabinete ng Pangulo na itinalaga bilang bagong kalihim ng Department of Finance, kapalit ni Secretary Ben Jokno. Itinalaga naman ng Pangulo si Frederick Go bilang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Hindi binanggit ni Attorney Cheloy kung saan mapupunta si Secretary Jokno. Alas 7:18 na ng umaga, malaki umano ang maitutulong ni Deputy Speaker at Batangas Representative Ralph Recto sa Administrasyong Marcos. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, malawak ang karanasan ni Recto na magagamit nito bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Naging Socio-Economic Planning Secretary ng Administrasyong Arroyo si Recto na isa umanong patunay na malaking kakayanan nito sa paglikha ng mga estratehiya para magpatuloy ang pag-unlad ng bansa. Sabi pa ni Romualdez, patunay din umano sa mataas na level ng kakayanang mamuno at dedikasyon sa serbisyo publiko ni Recto ang pagkakatalaga dito bilang Deputy Speaker ng 19th Congress. Umaasa rin ang liderato ng Senado na magiging isang mahusay na Finance Secretary, si Senator Ralph Recto. Huhulihin na ang mga driver ng jeep na hindi sumali sa consolidation simula sa Pebrero 1. Ayon kay LTFRB Chairman Chopilo Guadis, wala nang dahilan para mag-operate sa susunod na buwan ang mga PUJs na hindi sumali sa consolidation at ituturing na silang mga kolorum.
Ginawa ni Guadis ang pahayag sa harap ng pagkwestiyon ng ilang kongresista sa PUV Modernization Program dahil sa umano'y nakita ang mga irregularidad. Katwiran ni Guadis, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagbigay ng go signal na wala ng extension sa December 31 deadline sa consolidation na tinugon naman ng 75% ng mga drivers and operators sa bansa. Nagbigay ng commitment si Indonesian President Joko Widodo na muling re-repasuhin ang kinakasangkutang kaso sa illegal drugs ng OFW na si Mary Jane Veloso. Ayon kay Secretary Cheloy Garafil ng Presidential Communications Office, pinakinggan ni Widodo ang pakiusap ng Pangulo na muling suriin ang kaso ni Veloso. Dahil dito nakatanaw ng bahagyang pag-asa ang pamilya Veloso na mabibigyan ng clemency si Mary Jane sa kinakaharap nitong kasong sinasabing kagagawa ng kanyang employer na si Cristina Sergio na siyang nagpadala sa kanya ng droga sa Indonesia. Bubuksan na sa University of the Philippines College of Mass Communications ang kursong may kinalaman sa American pop star na si Taylor Swift. Ayan, sa mga, ang tawag doon? Swifties. Sa mga Swifties dyan. Tatawagin ang kurso na Celebrity Studies, Taylor Swift in Focus. Ayon kay Professor Cherish Aileen Brillion, nakatutok ang kurso sa konsepto, pagbuo at pagganap ni Swift bilang isang tanyag na tao. Kasama rito ang malalimang pag-unawa sa music, pagsusulat ng lyrics at impluensya ng singer sa politika at kultura at sa iba pang bagay na may kaugnayan kay Taylor. Una na yung mga bebot ni Taylor. Mga bebot niya. Maraming naging boyfriend yan eh. Ganun? Oo, sasabi ko sa'yo. Ano ba niya si James Taylor? Di ba? Saka si Juan, yung Swift hotdog. Una nang inialok ang naturang kurso sa mga universidad sa ibang bansa tulad ng Stanford University sa New York, Stanford University, New York University, Harvard University, University of Texas at Ghent University sa Belgium. Si Jokoy, wala bang Jokoy marami na tayong komedyante rito eh. Mga politiko nga dito, komedyante rin. Malaking usapin yun ng pag-host ni Jokoy ng na Golden Globes, At ito nga si Taylor Swift yung yung joke niya kay Taylor Swift. Experience talaga nangyayari talaga. Saka boss naman 2 weeks bago mag Golden Globes. Kulang sa preparasyon. Walang host eh. Alam mo kung ano lang mali ni Jokoy? Inuusupan niya yung mga writer eh. Dapat walang ganon, walang laglagan eh. Pinag-aralan na nga niya yun eh. Ba't mo i-deliver kung hindi ka naman pala komportable doon, di ba? Walang ganon. Ikaw na yun. Yun nga yung dapat eh. You should learn how to assume responsibility. Pero ano man ang naging magaling naman eh. Magaling si Jokoy. Magaling. Yung mismong performance niya na yung kombatsero, hindi lang sanay sa joke niya. Sa joke niya, yung ibang mga nandoon. Walang ganoon. Saka ikaw ba naman ang patayuin sa harap ng mga bilyonaryong celebrities na yun? Higi nga. Ikaw na namumuna sa kanya. Ikaw na pumupuna sa kanya. Ang daming nambash kay Jokoy. May mga Pilipino pa nga mismo na nambash sa kanya eh. Hindi ba? Dito nga sa atin, nung pinalitan nung mauupo si Senator Ralph Recto, akala ng iba, it's a joke, no? Pero seryoso. No, it's not. No, it's not. It's a joke, no? Recto na. Susunod! Tito Boy! Ang Department of Health ay iginigiit daw po na hindi kailangan ang mandatory wearing of face mask. Paano yun? Merong isang probinsya, ang lalawigan ng Quezon. Babawiin kaya nila yung kanilang order na may mandatory face mask indoor? Pwede nang hindi. Basta't meron namang autonomy ang local government, lalo na't may kinalaman sa kalusugan. Lalo't doktora yung kanilang gobernador. Diba? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:24. This time check is brought to you by
Alas 7:28 na po ng umaga, nasa linya natin si Quezon Province Governor Dr. Helen Tan. Governor, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Hi, good morning. Happy New Year po. Happy New Year. Happy New Year po. Good morning po. Opo. Governor, meron pong statement ang DOH na hindi daw po kailangan na i-require ang ating mga kababayan na magsuot ng face mask. Hindi ba bago magbagong taon, meron na po kayong ipinatupad na mandatory wearing of face mask dyan sa Quezon? Yeah, noong December 27, Sir Anthony, naglabas po ako ng executive order reiterating, reinstate po natin yung wearing of face mask doon sa mga enclosed spaces and public spaces where physical distancing cannot be observed, no? And ang basis po natin doon is because of the increasing number of COVID-19 and flu-like symptoms, no? So, I think it's everywhere, no? It's happening everywhere, hindi lang Quezon. Maririnig nyo naman po na ang daming may sipon, ang daming may ubo, ang daming may trangkaso-like symptoms. But ngayon, wala na kasing nagbabother na mag-test, no? So, ang bilis. And maobserbahan mo naman sa mga opisina sa amin lamang sa provincial capital, talagang kaliwat kanan, hindi papasok. Kasi ma'am, tinatrangkaso yung isang staff. And that's coming from one staff to another, no? So, ang basehan naman namin, hindi naman kailangan na merong maraming nag-positibo, although sa national ay nakita naman natin na doon sa report ay merong mataas ng positivity rate. Yung mga nagpapatest. But still, we believe that wearing of mask ay malaking nagagawa on prevention, no? Kahit flu-like symptoms lang yan, totoo po yan. Malaki pa rin ang nagagawa natin, no? Kahit nga sa bahay natin. Ako sa bahay namin ay asayaya. If you feel like kung sa tingin mo ay masama ang pakiramdam mo, nagsisimula, immediately ay magsuot ka na ng mask and try not to eat with your kasama sa bahay. Along with other mga kasama sa bahay. Effective yun, sir. Alam naman natin, observe natin yon from pandemic. Ako, ang approach ko lagi, sir, even during the pandemic, I remember when I was interviewed, it's okay na overkill ang mga ginagawa mong measures Kaysa kulang. Kasi somehow kaysa yung dadating yung panahon na why would we want for the hospital to be burdened with a lot of people being hospitalized. Siyempre ayaw natin na dadating tayo sa punto na maraming nagkaka-COVID kasi may mga registered deaths. Sa Quezon may mga positive COVID cases also, no? And yun yung sinasabi ko sa mga tao nagtatanong sa akin, bakit po ninyo ni-reinstate? Sabi ko, hindi mo naman alam kung sinong positive. Still, ganun pa rin ang kampanya natin. Kung may kasama kang high risk sa bahay, matanda, vulnerable, hindi mo alam ikaw ang carrier. Ganun pa rin ang paliwanag doon. Kumusta po yung compliance o feedback ng ating mga kababayan dyan sa Quezon? Actually, natutuwa po ako. Nung naglabas ako ng EO, first thing, yung mga mayors, may mga mayors po na naglabas ng sariling EO na aligned doon sa inalabas natin na EO, no? And as to the feedback, maraming nakikita na nagsusuot na ng mask ngayon. Hindi siya 100%, pero nakita natin na mga may nagko-comply. So, sabi nga ng provincial health officer ko, pumunta siya ng SM at nakita niya, natuwa siya na marami, hindi lahat, pero maraming nagsuot na ng mask compared to without the EO, na wala na talagang nagsusuot. Sa lahat ho ng enclosed areas yan, Gov, government o private buildings sa Quezon? Yes po, enclosed and public spaces na hindi po maiwasan yung magka-dikit-dikit. It's actually, it's a same policy na
we had during the time ng Yes. pandemic. Parang di sa mga ngayon, sa mga simbahan, sa mga kapilya, may distancing na rin. May face mask tapos naka-distancing din kayo? Yes po. So, ino-observe na din po natin yon, especially yung mga symptomatic na, no? Kaya kasi sabi ko sa kanila, lagi kong paalala sa kanila na, yan naman, even before pandemic, yung flu ay talagang nakakahawa, di po ba? So, just be mindful, no? Kung symptomatic ka, ikaw na rin yung umiiwas doon sa mga kasamaan mo. And sa amin nga, pagka may flu-like symptoms and you feel like medyo iba na yung nararamdaman mo, wag ka nang pumasok. Mag-isolate ka na lang sa bahay. Kasi ganun din ang epekto, sir. Opo. Itutuloy niyo yan, Gov, itutuloy niyo yan kahit na sinabi ng DOH na hindi naman kailangang i-mandatory? Yes po. Meron naman po kaming autonomy, no? Kung ano sa tingin namin na po pwedeng policy na fit para sa amin at yun ang nakikita namin na makakatulong sa amin. Ayoko maraming nasa hospital na nako-confine dahil laang sa flu, no? So, and still, ang increase ng bed occupancy rate namin ay mga respiratory symptoms, no? So, ayaw nating maaagawan ng bed yung mga pasyente na may mga other conditions, debilitating or chronic conditions. Yung mga nasa bukid doon, mga nakasakay sa kalabaw, hindi naman kailangan face mask. O kaya yung nagtatanim ng kakao para sa tangerine chocolate. Alam niyo naman, noong pandemic, yung mga places, barangay, na wala namang nagkaroon ng kaso. Di talaga never nag-observe yung mga yan ng wearing of face mask. No? Mabuti pa nga daw yung kalabaw, may face mask. Mura naman yung face mask ngayon. Ang laki na iminura, Doc, no? Yes po, mura na. Balik na po tayo doon. So I think the cost of a box with 50 pesos is less than 50 pieces is less than 50 pesos na. Ito na yung pre-pandemic price po natin. Opo. Doc Helen, maraming salamat. Maswerte din ang mga taga Quezon dahil sa doktora yung kanilang nanay. Talagang kukulitin ka pagka may kinalaman sa kanilang talaga yung maagap Better safe than sorry. Yan, totoo yun. Kumusta ho benta ng tangerine chocolate noong December? Okay naman, sir. Ayos. Pinakita ka agad. Meron agad na picture dito ng tangerine chocolate. At hindi na, ito talagang si Dr. Helen Tan, malakas dito sa DCRH. Yung mga produkto po ninyo, nasa television ngayon. Habang nagkukwentuhan tayo. Tsaka quality, pang-export talaga ito, Gov, yung itsura. Yes po. Still improving. Ano nga lasa niyan? Ano nga ba lasa niyan? Sorry. Maraming salamat po, Doc. Thank you. Thank you. Mabuhay po kayo. Thank you. Thank you so much po. Si Dr. Helen Tan, ang gobernador ng Quezon. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Susunod. Dito Boy. Sino itong isa pang doktora? Isang doktora na kinasuhan naman ng katiwalian. Isang doktora naman Doktora? to. Doktora din, kumbachero. Bakit? Nasa gobyerno ba siya? Nasa gobyerno. Dating sekretary. Kongresista ngayon. Ay, ganun. At ano ba talaga? May SRP ba talaga sa bigas? Alamin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:37. Alas 7:42 ng umaga. Patuloy tayo sa mga pangunahing balita.
Ibinasura ng Sandigan Bayan ang hirit ni dating Health Secretary at ngayon ay Iloilo Congresswoman Dr. Janet Garin na ibasura ang kasong graft at iligal na pagbili ng 3.5 billion pesos na halaga ng Dengvaxia vaccines noong 2015. Ayon sa 2nd Division ng Sandigan Bayan, may sapat na ebidensya upang ituloy ang paglilitis laban kay Garin at sa 4 na iba pang akusado. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang hirit ng respondents na napagkaitan sila ng karapatan sa mabilis na pagresolba ng kaso. Bukod kay Garin, swak din sa mga kasong kriminal sina dating Director Maria Joyce Ducusin, dating Undersecretary Gerardo Bayugo at Kenneth Hartigan-Go ng FDA at Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Lecciones. Ibinasura na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang panukalang magpataw ng suggested retail price sa bigas. Ayon kay Laurel, pabago-bago pa ang presyo ng bigas at iba pang agri-products sa international market kaya hindi mairerekomenda ng ahensya o ng kagawaran ang SRP sa bigas. Sinabi ng kalihim na batay lang ang panukala sa available remedies alinsunod sa Price Act na nagbibigay kapangyarihan sa Department of Agriculture na ma-establish o ma-stabilize ang presyo. Pero sabi ng kalihim, mag-aangkat ng bigas ang bansa para matiyak ang sapat na supply habang hinihintay ang anihan sa Marso. 7:44 ng umaga, kinumpirma ng Department of Health na kontaminado ang isang water source sa Baguio City sa gitna ng outbreak ng acute gastroenteritis sa lungsod. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, nagpositibo sa pagsusuri ang hindi tinukoy na pinagkukunan ng tubig sa syudad. Sinusuri na rin ng Baguio Water District City Health Office at ng Baguio General Hospital ang iba pang water source sa Baguio City. Una nang sinabi ng Baguio City Health Services Office na tinitingnan nila ang kontaminadong tubig na posibleng sanhi ng dumaraming kaso ng acute gastroenteritis. Ayun, ako, kasarap pa namang umakyat ng Baguio at napakalamig sigurado doon ngayon. No? Yes. Samantala, patay ang isang 92 anyos na lola sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Cebu. Kinilala ang biktima na si Basilisa Lorenzana na natrap sa kanyang silid habang natutupok o tinutupok ng apoy ang kanilang bahay. Hinala ng mga residente, posibleng bumagsak sa bahay ni Lorenzana ang baga mula sa wine-welding na gusali sa tabi ng kanilang bahay na gawa sa light materials. Tumagal lang ng 6 na minuto ang sunog na nagsimula alas 11 ng umaga at kaagad ding naapula. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Oy, magandang morning at happy birthday kay birthday pala ni Congressman Edgar Sarmiento. Happy birthday. At birthday din ngayon ni Rafi Ayeng. Ka-birthday mo ba? Si Tatay Elizalde Ayeng Sr. 75th birthday niya ngayon, kumbatsero, mula sa Danlagan Reserva, Ginayangan, Quezon. At 4 na araw na lang, birthday mo na, kumbatsero. Inaabangan ng lahat yan dahil binanggit ko ng isang araw na anytime ay i-announce natin ang lugar at ang oras kung saan para sa isang salo-salo. Ayun. Hintayin nyo lang po. Hinihintay din yan ni Soji Jimenez tsaka ni Kuyang Els Bartolome. Kuya Els. Wala ba tayo dyan? Si Congressman Harry Angping ay birthday din ngayon, kumbatsero. Ambassador Harry Angping, happy birthday sa iyo. Ano to? Matindi to May nire-report ito si Sherwin Alfaro na ang Allied Forces na to ang UK at US ay naglunsad daw po ng military strike laban sa mga militanteng Houthi sa Yemen. Ayan, naku. Matapos atakihin ang mga barko sa Red Sea. May mga British. Di ba may Pilipinong kinidnap pa yung hostage pa hanggang ngayon ng Houthi rebels? Ayan, naku. Airstrike na ito. Sinimula na ba o anytime? Inumpisahan na. Ongoing, kumbatsero. Ongoing, nako, ayan na. Kaya eto nga pala, binabalita din sa atin ni Boss Jomay,
ay ang UK and US daw ay nag-launch na ng military strike. Meron pa bang mga bihag na Pinoy na kasama? Meron pa. Ilan yan, Sir Win? 15? Paano yan? Apat pa. Naku, malungkot na balita yan. Andiyan na ba si Morley? Sino ba tong national artist na umamin na kamuntik na niyang kitlin ang kanyang sariling buhay? Bakit? Ba't naman kaya? Alamin natin ang balita mula kay RH69 47 Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, Katunying at Ka Jerry, nagkaroon ako ng chance na makausap ang ating national artist na si Mr. Ricky Lee. Ayun. At inamin niya sa atin na mapanahon nang nagsisimula siya sa pagsusulat ay maraming depression din sa kanyang pinagdaanan na kung saan ay muntik niya nang kitlin ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng paghihiwa. Noon daw kasi talaga daw walang buhay ang pagsusulat pero ito ang kanyang pangarap. Lamang nagkaroon daw ng maraming problema, sunod-sunod na problema at tao lang daw siya para hindi makaramdam ng depression, ng pagkalungkot. At yun nga, muntik na niyang kitlin ang sarili niyang buhay, buti na lang daw ay hindi nangyari yon. Dahil kung nangyari yon, ay hindi niya mararanasan ang palakpakan, hangaan at gawin siyang national artist. Well, naikwento ito ni Ricky Lee sa atin dahil gusto niyang ibigay sa ang mensahe sa mga tao na nais magsulat o magkaroon ng profesional na mahalin ang profession at huwag daw susuko dahil tak daw na may gantimpala ang mga taong hindi sumusuko. Yun ang sabi sa atin ng national artist na si Sir Ricky Lee. Yan ang ating DCRH Showbiz News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Sa sports, ipinost ni Victor Wembanyama ang ikalawang fastest triple-double sa kasaysayan ng NBA para banderahan ng San Antonio Spurs sa pag-iba sa Pistons 130-108. Nagpasok si Wembanyama ng 16 points, 12 rebounds, and 10 assists sa loob lamang ng 21 minuto para sa kanyang unang triple-double. Matatandaan na tanging si Russell Westbrook ang kumamada ng mabilis na triple-double sa loob ng 20 minuto noong 2014 para sa Oklahoma City Thunder. Ang 20 anyos na si Wembanyama ang pinakabatang player sa liga na naglista ng triple-double nang walang turnover. Matindi nun. Walang turnover? Napanood mo na bang maglaro yan si Wembanyama, kumbachero? Hindi pa. Apakahaba nun tayo. Yan ang number 1 draft pick ngayong taon, ngayong season ng NBA. Alam pa. Sobrang haba nitong bata na to, si Wembanyama. Oy, Kuya Bong Ariola, ating Lea Ariola at nakikinig daw sa atin si SK Chairman Angelo Lawrence Ariola at pati yung Chairman si Lance at saka si Liam Ariola. Ito, magandang balita ito. Si Mrs. Josie Bautista pala, ang Mrs. ni Secretary Jaime Bautista, birthday ngayon. Abay, happy birthday po. Ma'am Josie, happy birthday. Binabati kayo po ni Mr. Jerome Tan. Kahit pa magjeta ka, hindi rin pala ligtas sa microplastic contamination ang mga plant-based food. Lumitaw po sa bagong pag-aaral na halos 90% ng proteins, maski vegan alternatives, ay nagtataglay ng microplastics na kasamang nakakain ng tao. Kabilang po sa sinuri at nakitaan ng plastic particles ng researchers mula sa Ocean Conservancy at University of Toronto. Saan? Sa University of Toronto. Yes. Ang 16 na uri ng protein source gaya ng manok, beef, seafood, pork, tofu at 3 plant-based alternatives. Sa mga naunang pag-aaral, lumalabas po na nakakakain ng tao ng plastic na katumbas ng isang credit card kada linggo dahil sa pollution.
Matindi pala yung... kung sa bagay, kung batsero, no, isang araw, yung binabalita mo. Sa tubig, sa bottled tubig, water. Hindi ba tayo ay iwas na yun? Ayoko uminom ng kunyan sa gripo. Ayoko. Bili tayo ng Bili tubig, tayo ng bottled water. Ayun pala, ang dami ring Grabe pala ang plastic doon sa bottled water. Umiinom ka ng plastic. Oo nga eh. Oo, napakadelikado pa naman yan in the long run sa katawan ng tao. Talaga. Ano kaya yung iba kong batsero talagang ang ginagawa, nagbabaon ng tubig. Oo, sa thermos. Sa thermos, okay, may mga nabibili ngayon mga tumbler. Tumbler. Pero yung bottled water, lalo na po yung iba, hindi pa kung batsero, yung iba naiiwan pa sa sasakyan. Oo, pag naiinitan. Naku po, napakadelikado po niyan ayon po sa mga pag-aaral na ginagawa. Kaya ingat po tayo. Sa ibayong dagat, pinakasalan na ng prinsipe ng Brunei na si Abdul Mateen ang kanyang commoner fiancé sa 10 araw na selebrasyon sa oil-rich Sultanate. Yan ba kamukha ni Eli Saludar? Si Abdul Mateen? Hindi ko pa nakita. Ayan. Si Bolkia pa. Isinagawang Islamic, yung tatay. Isinagawang Islamic marriage ceremony para sa 32 anyos na polo playing prince at ang kanyang napangasawa isang 29 anyos. Commoner pala to, pero maganda. I-zoom mo nga. Wag na yan si Prince. Wag na yan. Yun na lang napangasawa. Si Yang Mulya Anisha Rosna. Bata pa. 29, kumbatsero. Hindi, saka ang pangalan niya Yang. Sa loob ng Gold Dome Mosque sa Bandar Seri, Bigawan. Pang-10 anak itong si Mateen ni Sultan Hassanal Bolkiah, ang pinakamatagal na reigning monarch at minsan na naging pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Pangasawa ng prinsipe ang apo ng isa sa mga tagapayo ng kanyang ama at miyembro ng prominenteng pamilya sa Brunei. Nagatid sa kabuuan ng ating mga paunahing balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. Ay! Oy, may mga nakakaalala ng mga Pinay na nagpupunta sa Brunei dati. Ganun. Na mga commoner din daw yun. Commoners. Pero sabi ni Leo. Hindi naman pinakasalan yun. Hindi naman pinakasalan. Pero binusog. Oo, binusog. At nakapag-uwi. Hindi ba nung araw ba't ba naging sit-sit yan? Ano? Oo. Di ba pag nagpunta ng Brunei, lalo na yung mga sexy stars natin dito, pag dauwi dito, ang chismis alam na this. Parang nung araw, pagka babae ka, nagpunta ka sa Japan, ibig sabihin nun, Japan. Sagot sa kahirapan. Di ba? Nausa kaya nga Brunayuki tinawag na Brunayuki kalaban niya ng mga Japayuki. Nung mga lalaki na po ang pinadadala sa Japan, ang tawag doon Japayuti. Ano ba? Ba't ba napunta tayo dyan? Kuya Elmer Ngo, magandang morning. Ay, Kuya Marlon. February 9 daw, kumbatsero, ang Chinese New Year. Hindi February 2. Hindi ba February 10? Feb 9 daw. Feb 9. Pasensya na si Kuya Elmer Ngo kasi ang aga-aga nung nangumbide ng Feb 2 Chinese New Year. Okay lang, daig ng maagap ang masikap. Kuya Dante Katabay, Kuya Ikyo, Kuya Christian. Kuya Christian Riliera, magandang morning. Kaselo Lagmay, magandang morning. Si Tatay Boyet, Boyet, kumusta ba yan? Kumusta ba dyan sa Pangasinan? Binabati din pala ni Kuya Jomar Canlas, si Amcor Eunice Canlas, happy birthday. At saka sa linggo ay birthday din ni Ninong RSA Ramon Ang. Boss RSA. Wala ba tayo dyan, Ninong? At saka happy anniversary din pala sa aking misis
Oo nga pala. Happy anniversary sa 14. Ayan, Hindi ba sa 16? January 16? Hindi, 14 kumbachero. January 14. Baka iba yun. Birthday mo nga pala yun, yung 16. Happy anniversary po, Mami Sel. At baka pinapindot ko na. Baka gusto niyo nang palitan yung mga bubong ng bahay ninyo, ha? Buti na lang kamo, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Kaya para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, si Kuya Jun Bautista, tinatanong, ano ba kayong binabalita nyo tungkol sa hybrid vehicle? Ito yun. Ito yung Kuya Jun Bautista, ito yung Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ayan. Ito yung pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw with your family o barkada. Fuel efficient at 6.6 features na swak sa katulad mong naghanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. Diba? Suabe sa kalsada, tipid sa gasolina, secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mo na masubukan ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya po naman ay pumasyal sa cherryauto.ph. Jerry Bang at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Bongbong Marcos ay may kailangan punan na halos 6,000 na mga posisyon sa pamahalaan. Alam mo ba kung Bachero, wala pang kalahati. Wala pang kalahati ang napupunan. Ibig sabihin, yung mga nakaupo dyan ay mga paliti na. Nasa holdover capacity pa. Oo, mga paliti na. Ganong kabagal ang ating Malacanang sa paglalagay ng mga tao. Mula po nang naupo ang Pangulong Bongbong Marcos noong June 30, 2022, nakaka 561 days na siya. 561 days pero napakabagal po sa Presidential Management Staff. Senior Undersecretary Elaine Masukat, kayo po ang head ng PMS. Ano po ba dahilan ba't natetenga sa inyo ang mga papel? Ang totoo po nun kaya namumroblema ang Pangulong Bongbong Marcos dahil yung mga dapat na mapirmahan na ng Pangulo nata-traffic dun sa PMS. Ano po ba ang dahilan? Mabuti sana kung simpleng vetting Ano ba, nagbe-vetting talagang mabuti. Chine-check na mabuti yung mga aplikante sa posisyon. Katunayang hindi tama ang vetting. Meron nga silang in-appoint dyan, kolektor ng PMS, kolektor ng Bureau of Customs, dumaan sa PMS, nag-vetting. Kabagsak-bagsak mo kung Bachero, ang dami palang sablay nung appointee na yon. Nako po. Mabuti na lang, hindi pa nakapag-o-taking. Kaya nabawi yung appointment na iyon ng customs collector. Inuulit natin, PMS Senior Undersecretary Ma'am Elaine Masukat. Ano ba dahilan at napaka-traffic sa inyo? Ano ba ang dahilan? Kayo ba ay nagpa-power trip na lang po dyan? Para sabihin, o baka naman meron bang turf war dyan sa Malacanang? Kaya po umaabot. Baka matapos ang administrasyong Marcos sa 2028, hindi nyo pa rin natatapos ang trabaho ninyo. Baka naman hindi nyo kaya ang trabaho. Bitawan na. Pwede naman ang daming pwedeng pumalit yan. Ay nako, sinabi mo pa. Trabaho, bilis-bilisan ninyo. Hindi pwedeng maghintay ang mga pasahero. Talaga. Aalis na. Gobyerno yan. Gobyerno. Hindi dapat natitigil ang pag-function ng gobyerno. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! Woo! Nanay Lita Aliermo, happy birthday! Si Ambassador Harry Angping, birthday pala. Ambassador, happy birthday!
lost and go, they'll learn